Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Parang inaantok pa tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi ng good morning. Ayan, good morning po. Magandang umaga. Happy Sunday! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ang tawag po natin dito ay Divine Mercy Sunday. Sabihin nga po natin, Divine Mercy Sunday. Very good. Divine Mercy o mabathalang awa ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa araw na ito, sabi ni Pope John Paul II, every second Sunday of Easter, we will celebrate Divine Mercy Sunday. Sapagkat narinig natin sa ating mga pagbasa ang pagpapakita ng awa at habag ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Divine Mercy. Siguro po ito yung magandang pagnilayan sa umaga pong ito. What are the reminders ba of this Sunday? What are the reminders ba of this second Sunday of Easter? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umagang ito. Tatlong mahahalagang paalala ng ating pagdiriwang. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na ang awa ay dapat magbunsod sa iyo na kumilos. Ulitin ko. Mercy fuels compassion and action. Sabihin natin, compassion and action. Medyo lakas natin, compassion and action. Very good. Mga kapatid, ang awa dapat magbunsod sa iyo, magtulak sa iyo na gumawa. Ang awa dapat magbunsod sa iyo, magtulak sa iyo na umunawa, magkawang gawa, maging mabuting halimbawa. Amen? Amen? Sapagkat kung hindi, that is meaningless. That is useless, senseless, walang kwenta kung hindi ka nito ibinubunsod na kumilos. Amen? Amen? Nakakita ka ng mga mahihirap, ipinikit mo lang ang iyong mata. That's not being merciful. Nakakita ka ng mga walang makain, nagsasayang ka pa ng pagkain. That's not being merciful. Nakakita ka ng mga yagit, mga pulubi, and yet, you become so indifferent, walang pakialam. That's not being merciful. Why? Because mercy must fuel compassion and action. Ibinubunsod tayo nito upang kumilos. Natatandaan niyo po, in one of the gospel segments, nung nakita ng Panginoon yung 5,000 katao, nagdalang habag siya. Naawa siya sa mga tao. Ano ang ginawa niya sa 5,000 katao? Pinakain niya. Amen? Amen? Nung nakita niya yung libing ng anak na binata ng babaeng balo, nagdalang habag siya. Naawa siya. Anong ginawa niya? Binuhay niya. Amen? Because that is mercy. Mercy must fuel us to compassion, to be more compassionate, and to act accordingly. Amen. Tatanungin ko po kayo, halos magtatatlong taon na itong pandemyang ito. Nakapag-abot ka man lang ba ng isang basong tubig sa mga frontliners?
Dasal tayo ng dasal para sa mga COVID victim patients and frontliners. Pagka nakakakita ka ng nurse, minamaliit mo. Amen. Yung mga nasunugan, nakapag-abot ka man lang ba, maski isang ligo sardines. Amen. Amen. Natatandaan ko po, alam ko na, kwento ko na to sa inyo. Doon po sa dati kong parokya, nagkasunog, malapit adjacent to the parish, nasunog po yung isang area. Sabi ko doon sa nakwento ko na to sa inyo, alam ko. Sabi ko doon sa aking misa, magbibigay tayo ng mga damit sa mga nasunugan. Nagpadala naman sila ng damit. May nagpadala, traje de boda. Sabi ko, maisusuot ba yan everyday? Magbibigay tayo ng mga sapatos. May nagpadala, boots ng majorette. Hindi lang boots ng majorette. Maisusuot ba yan everyday? Mga kapatid, baka nagpapanggap lang tayong nagkakawang gawa. Amen? And yet, we are not merciful. The first point, my dear friends, the first reminder, mercy fuels compassion and action. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po mercy fuels compassion. The second reminder of the gospel is this: not all wounds can be healed, but can be overcome. Sabihin natin, not all wounds can be healed, but can be overcome. Totoo yun. Napansin nyo po, 3 beses ipinakita ng Panginoon yung kanyang sugat. Amen? Amen? Hindi po ba kayo nagtaka? Ano ibig sabihin ito? Aba, Diyos ko. Nabuhay na magmuli nga Kamatayan nga nagtagumpay, sugat sa kamay, hindi niya mapagaling. Amen? Kamatayan nga nagtagumpay sugat sa tagiliran, hindi niya mapagaling. Amen? What is the reminder of this? Not all wounds can be healed. Pinapaalala sa atin yun. But can be overcome. You remember that, my dear friends? Ako yon kung ako si Jesus. Nabuhay na magmuli ako Papagalingin ko ang sarili ko. Flawless na ako. Amen? Ay, naku, wala na talaga akong mga tagyawat kung ako si Jesus. Naku, kung ako si Jesus, macho-macho na siguro ako. Kamatayan nga Napagtagumpayan niya, sugat sa kamay at tagiliran, hindi niya kaya? No! But it is a reminder that not all wounds can be healed, but can be overcome. Di ba minsan tayo ganun? Sa buhay natin, mga kapatid ko, napakasakit murahin ng anak. Sugat yan sa puso. Napakasakit ipagpalit ng asawa. Sugat yan sa puso. Napakasakit lokohin ang kaibigan. Napakasakit utangan na hindi bayaran. Sugat yan sa puso. Napakasakit ipagkanulo. Napakasakit itatwa. Napakasakit lamangan ng mga taong inaasahan. Sugat yan sa puso. And mind you, my dear friends, not all wounds can be healed. Hindi po yan agad-agad gagaling. But let me remind you of something. It can be overcome. Kaya mong lagpasan yan. Yun yung lagi mong sasabihin sa sarili mo. Kaya kong lagpasan to. Sa mga nanay na naipagpalit, hindi ba napakasakit sa inyo yun? Ano ginawa ko? Ba't ako iniwan? Ano ginawa ko? Saan ako nagkulang? Binigay ko naman ang lahat. Ba't humanap ng iba? Napakasakit nun. But let me remind you of something. It can be overcome. Look at you now.
Kahit nag-iisa ka na, itaguyod mo yung anak mo. That's victory. Look at you now. Kahit nag-iisa ka, napagtapos mo ang iyong pamilya. That's victory. Look at you now. Kahit naniloko ka ng kaibigan mo, okay ka na. Matatag ka na. That's victory. Because not all wounds can be healed. Sometimes, when you remember it, you will feel hurt by the situation. Masasaktan ka pa rin. But let me remind you, again, it can be overcome. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tatlo. Ano po ulit yung una? Mercy fuels compassion and action. Very good. Ikalawa, not all wounds can be healed but can be overcome. At ikatlo, miracle demands full trust and faith. Sabihin natin, miracle demands full trust and faith. Very good. Tandaan ninyo yun, mga kapatid ko. Gusto ninyong makakita ng himala. Amen. Magtiwala kayo sa Panginoon. Gusto ninyong makakita ng mga extraordinary things. Amen. Manampalataya kayo sa Panginoon. Gusto ninyong makaahon sa mga pagsubok. Amen. Maniwala kayo. Una sa inyong sarili, pangalawa sa Panginoon. Iyon po yung tinatawag nating trust in the Lord. Have faith in the Lord. Anong sabi ng ating gospel? Si Tomas hindi naniniwala. Pero noong siya'y naniwala, nakita niya ang Panginoon. Ganoon din po tayo, mga kapatid ko. Kapag hindi ka naniniwala na kaya mo ang isang bagay, wag mo nang simulan. Hindi mo talaga yan kaya. Kapag hindi ka naniniwala na magagawa mo ang isang bagay, wag mo nang simulan. Masasayang lang yan. Pero kapag ikaw ay naniniwala sa iyong sarili, dagdagan mo ng pananampalataya sa Diyos. Simulan mo ang bawat bagay, lahat ng yan matatapos mo. Amen? Simulan mo ang bawat bagay, lahat ng yan magagawa mo. Amen? Simulan mo ang bawat bagay, lahat ng yan magtatagumpay ka. Amen? Ito ang kailangan upang makakita ng himala. Full trust and faith. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tatlong punto, mga kapatid ko. What are the reminders of this second Sunday of Easter? Divine Mercy Sunday. Mercy fuels compassion and action. Kapag ka po mahabagin ka, dapat gumagawa ka. Umuunawa ka. Nagkakawanggawa ka. Not all wounds can be healed, but it can be overcome. May mga sugat na hindi talaga gagaling, pero kaya nating pagtagumpayan. Miracles demand full trust and faith. You want to see miracles happening in your life? Full trust and faith. Sabi po ng isang kanta ni Gary Valenciano, na nawawala ang aking kopya. Asan ba kopya ko ito? Sabi po ng isang kanta, teach us to trust in you with all of our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, I don't want to be there. Mga kapatid, ito po yung magandang paalala, that the Lord may teach us how to trust in Him. Di ba yun naman yung divine mercy? Saan natin kilala ang divine mercy? Jesus, I trust in you. Naniniwala kami, Panginoon, na kahit kami ay sugatan,
kaya naming magtagumpay. Naniniwala kami, Panginoon, na kaya naming gumawa ng mga himala. Naniniwala kami, Panginoon, na kami ay magiging mabuting halimbawa. Hindi po dahil sa aming sarili, kundi sa iyong tulong at mabathalang awa.